Ate Karen, wag mo naman akong iwan dito. Gusto ko magkasama lang tayo. Ayokong mapalayo sa'yo. Nasa boses ni Jackie ang pagmamakaawa. Palubog na ang araw. Sumasabay lamang yon sa kalungkutang nararamdaman ni Jackie. Sa lahat ng nangyari sa kanilang magkapatid, ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ate Karen ang hindi niya inaasahan. Ate, di ba nangako ka kay nanay? Sabi mo hindi mo ko iiwan. Hindi mo dapat ako pababayaan. Paalala pa ni Jackie sa kanyang ate Karen. Suminghap naman si Karen habang pinipigilan ang mga luha. Jackie, intindihin mo naman si ate. Kailangan kong gawin to para may makain tayo. Para makausad tayo sa buhay kahit wala na si nanay at tatay. Hindi naman kita tuluyang iiwan eh. Kailangan ko lang magtrabaho para sa ating dalawa. Mas lalo kitang mapapabayaan kung magkasama tayo. Pinagmasdan ni Jackie ang dagat sa harap nila. Nakaupo sila sa isang maliit na bangka sa dalampasigan. Pareho nilang tinatanaw ang dagat. Maganda sana ang tanawin pero malungkot naman ang kanilang mga damdamin. Tagapagtanggol palagi ni Jackie si Karen. Pumanaw ang kanilang mga magulang, 1 taon na ang nakakalipas. At naiwan sila sa kanilang tita Wilma. Isa sa dahilan kung bakit ayaw maiwan ni Jackie doon kasi pakiramdam niya hindi siya aalagaan ng mabuti ng kanyang tita. Hindi naman sila close. Hindi niya alam ang ugali nito. Nakita niya lang ito noong burol ng kanilang ina. Basta ang alam niya lang, kay Wilma na sila inihabilin ng kanilang nanay. Ate Karen, hindi ako makakatulog kapag hindi kita katabi. Sige, paano ako matutulog niyan? Simpleng reklamo ng musmus pa lang noon na si Jackie. Pinunasan ni Karen ang kanyang mga luha. Masasanay ka rin na wala ako. Mahirap lang sa umpisa, Jackie. Alam kong bata ka pa at bata pa rin naman ako. Alam natin pareho na mahirap mawala ng mga magulang. Kaya ngayong tayo na lang, aralin mong sarili lang ang inaasahan natin, Jackie. Ayokong umalis ka. Umiiyak na sabi ni Jackie. Napakapit siya ng mahigpit sa kamay ni Karen. Ate, wag mo naman akong iwan dito. Nanginginig din ang boses ni Karen. Jackie, kailangan ko kasing gawin. Hindi naman kita iiwan habang buhay. Kailangan ko lang maghanap ng trabaho para makapagpadala ko ng pera sa'yo. Aalagaan ka naman siguro ni Tita Wilma. Hindi naman siguro tayo ipagkakatiwala ni nanay sa kanya kung hindi, di ba? Kaso, mahirap lang din sila. Kaya kailangan ko pa rin kumilos para mabuhay tayong dalawa. Tumingala si Jackie. Pero, paano kung hindi ka na bumalik? Paano kung kalimutan mo na ako? Mabilis na umiling si Karen. Hindi kita makakalimutan, Jackie. Bakit mo ba iniisip yan? Gagawin ko to para sa'yo, para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Intindihin mo naman ako, Jackie. Bahagya na siyang kumalma. Promise, ha? Pangako, Jackie. Mahinang sabi ni Karen. Nangangako ako na babalik ako at gagawin ko ang lahat para makasigurado na magkakasama ulit tayo. Naniwala si Jackie sa pangako ni Karen. Yun lang ang tanging pinanghahawakan niya simula nang umalis ang kanyang ate. Pero lumipas ang maraming taon, hindi niya na muling nakita pa si Karen. Mga ate! Dito! Dito kayo sa akin magtapon! Malakas na sigaw ni Jackie habang nakatingala sa mga turista na nasa barko. Nagbato naman ng barya ang isang lalaki sa tapat niya. Umepal pa si Banoy kaya tinulak niya at inunahan niyang sumisid sa ilalim ng dagat. Napangiti siya nang mauna niyang kunin yon. Makikipag-agawan pa sana ito pero malakas niya itong itinulak. Banoy, umayos ka ha? Nauna ako rito, sa akin ibinigay tapos mangunguha ka? Binasa niya pa ito ng tubig alat. Hinawakan naman agad siya sa braso ni Enzo, ang kanyang kaibigan. Huwag mo nang patulan, hayaan mo na lang. Ibinalik na lang ni Jackie ang atensyon sa mga turista. Nagsimula ulit maghagis ng barya ang mga tao sa dagat. Kitang-kita niyang naaaliw ang mga turista kahit para kay Jackie, delikadong bagay pa rin yon. Malalim ang dagat pero kasing lalim ang bawat barya ang mithiin niyang makitang muli ang kanyang kapatid. Ilang taon niya na bang hinahabol ang mga pagkakataon para sa kanyang ate Karen. Maraming beses na at hindi nagbabago yon. Kaya kahit sino, aawayin niya kapag may sumira sa mga plano niya. Mga turistang yun talaga, ginagawa lang tayong sirkus.
Naiinis na sabi ni Enzo. Mapaklang tumawa si Jackie. Hayaan mo na, ang mahalaga nagbibigay sila ng pera. Saka hindi ko naman sinasabing sumama ka sa akin. Ikaw lang ang namimilit dyan. Napairap naman si Enzo. Sasama ko dahil nag-aalala ako. Ikaw lang ang babaeng gumagawa nun. Baka pagtulungan ka pa ng mga yun kung ikaw lang. Abala siya sa pagbibilang ng mga baryang nakuha niya. Kahit ang mga nasisisid ni Enzo, binibigay na nito sa kanya. Bata pa lang, ginagawa niya na yon. Simula nang matuto siyang lumangoy, nang makita niyang may pera sa ganoon, sinunggaban niya na agad. Napatingin siya kay Enzo nang isuot nito sa kanya ang tuyong damit nito. Paano ka uuwi? Wala kang damit, Enzo. Ngumiti lang ito. Ayos lang, kaya ko naman ang lamig. Ikaw ang hindi nagdadala. Jackie, dalaga ka na. Humahapit na sa katawan mo ang damit mo. Mag-ingat ka, lalo na dun sa kapitbahay niyong si Jokong. Napangiti na lamang si Jackie. May concern talaga ang kaibigan niya sa kanya. Maingat ito. Tama rin naman kasi si Enzo. Baka masadya niya pang mabigyan ng rason ang manyak na yon para lalong mapansin siya. Jackie, ano ba talagang ginagawa mo sa mga baryang sinisisid natin at makokolekta natin? Tanong pa sa kanya ni Enzo. Sumagot agad siya. Alam mo naman, gusto kong makita si Ate Karen. Nag-iipon ako para sa pamasahe. Hahanapin ko sa Maynila si ate. Nagtaas ng kilay si Enzo. Sigurado ka ba? At ikaw lang mag-isa. Malaki ang Maynila. Huminga ng malalim si Jackie. Kaya nga, nag-iipon ako. Alam ko naman ang haharapin ko ron pero gusto kong gumawa ng paraan para makita ang kapatid ko. Hindi na siya muling bumalik. Hindi na namin alam kung paano pa siya makokontak. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Napailing si Enzo. Paano kung sinadya niya talagang gawin yon? Ang iwan ka rito sa tita Wilma mo sa isla. Naiisip na rin naman yun ni Jackie. Baka iniwan na nga siya ng tuluyan ni Karen. Nagtatampo siya pero hindi niya alam kung bakit umaasa pa rin ang kanyang puso na makikita niyang muli ang kanyang ate. Umiling si Jackie. Wala akong pakialam. Basta makita ko siya, masagot ang mga tanong ko, ano ba talagang nangyari sa kanya? Kasi nung nawala ng komunikasyon sa amin ni Ate Karen, hindi na gumawa ng paraan si Tita Wilma na hanapin pa siya. Wala naman akong magawa nun kasi bata pa ako. Kaya ngayong medyo kaya ko na, ako nang kikilos para hanapin si Ate Karen. Nanlambot ang mga mata ni Enzo. Mahal na mahal mo talagang ate mo, no? Nangilid ang kanyang mga luha. Mahal na mahal. Siya na lang naman ang natitirang pamilyang nagmamahal sa akin. Alam mo naman ang sitwasyon ko kay Tita Wilma, di ba? Sinasaktan siya ni Wilma. Para namang hindi pamangkin ang turing nito sa kanya. Ni hindi na siya pinagpatuloy sa pag-aaral. Parang kasambahay lang ang turing sa kanya sa bahay. Isama pa ang maldita nitong anak at ang manyak na boyfriend ng kanyang pinsan. Kaya gustong gusto niya na rin talagang umalis. Hindi pa rin naman kasi kaya ni Jackie. 16 lang siya, menor de edad, kaya hirap ding matanggap. At wala rin namang pwedeng trabaho sa isla kung hindi ang mangisda. Hindi pa nakatapos ng high school kaya talagang tila wala ng pag-asa. Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong ng kanyang tita. Hinanda na agad ni Jackie ang kanyang sarili. Ganun naman palagi ang bungad sa kanya ng kanyang tita kapag umaalis siya. Naitago niya na rin sa ilalim ng mga imbak na yero sa gilid ng kanilang bahay ang mga perang naipon niya. Kukunin niya na lang kapag wala ng tao sa bahay. Hindi na kasi gusto ni Jackie na maulit ang nangyari noon. Galit sa kanyang tita. Kinuha nito ang kanyang mga inipon at ginastos sa ibang bagay. Sobrang galit na galit siya ng mga panahong yon. Gusto niyang maglayas pero wala siyang magawa. Hindi niya pa kaya dati at wala siyang mapupuntahan. Saan ka na naman nagpunta? Matalas ang tono ni Wilma. Buong araw kitang hinihintay. Ang gulo-gulo ng bahay at ano yan? Naligo ka na naman sa dagat? Napalunok si Jackie. Hindi niya sinasabi ang kanyang ginagawa. Natatakot siyang malaman ng mga ito kung papaano siya nagkakaroon ng pera. Kapag kasi naghanap siya ng trabaho, malalaman ng mga ito at aasahan siyang magbigay. Ilang taon niyang inipon yon, nagtiyagang sumisid ng mga barya mula sa mga turista. Hinding-hindi niya nahahayaang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Maya-maya ay lumabas sa kwarto ng mga ito si Brian. Mas lalong binaba ni Jackie ang damit ni Enzo na suot niya. Sobrang lagkit na naman kasi ng tingin nito. Hindi siya komportable. Pakiramdam niya,
May bigat at init ang tingin nito sa kanya. Pero wala naman siyang mapagsumbungan sa bahay na yon. Ilang oras ka nang wala, Jackie? Inutos ko sa'yo maglinis at magluto ka para sa amin. Ano nangyari doon? Pagod na pagod ako kanina dahil sa pagbisita ko sa asawa ko sa bilangguan. Tapos pagdating, wala pang pagkain? Wala ka talagang kwenta? Magluto ka na ron. Tumaas ang boses ni Wilma. Pumunta na agad si Jackie sa kusina. Ayaw niya ng pag-initan. Pagod na siya at naririndi sa paulit-ulit na sinasabi ng kanyang tita. Kapag naman pumalag siya, sasaktan lang siya. Kaya naman sumusunod na lamang siya hanggang kaya niya. Pero darating talaga ang panahon na hindi niya na kaya pang magtimpi. Uminom si Jackie ng juice na tinimpla niya. Pero pagkatapos nun, hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nahilo. Napahawak siya sa lababo sa sobrang hilo. Oh, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang? Tanong ni Brian sa kanya. Natauhan si Jackie. Inayos niya agad ang kanyang pagtayo. Sa kanya naalalang silang dalawa lang ni Brian ang nandoon sa bahay na yon. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid. Bago pa siya makapasok, hinarang na siya nito. At hindi na siya nakapalag nang hilahin siya ni Brian sa loob. Ano ba, Kuya Brian? Bitiwan mo ako! Malakas na sigaw ni Jackie sa boyfriend ng kanyang pinsan. Pilit siya nitong niyakap galing sa likod. Nasa dibdib niya ang mga braso ni Brian. Kinagat ni Jackie ang braso nito kaya malakas na napadaing. Lumabas siya para tumakbo pero nahuli agad siya. Hinawakan ni Brian ang kanyang buhok. Lalo lamang siyang nahihilo at halos mawala na ng malay. Niyakap siya ng binata at dumampi ang nakakadiring mga labi nito sa kanya. Mahinang tumawa si Brian. Sa wakas, nadali rin kita. Sinubukan niyang sumigaw pero tinakpan nito ang kanyang bibig. Kaya pilit na kinalmot at hinampas ni Jackie si Brian. Wala na siyang pakialam kahit saan dumapo ang kanyang kamay. Hinila niya ang damit, shorts at buhok. Umaasang masaktan man lang ito sa kanyang ginagawa at lumuwag ang pagkakahawak sa kanya. Pilit siyang pinapasok ni Brian sa kwarto niya nang biglang bumukas ang pinto. Dumating ang pinsan niyang si Alexa. Agad naman siyang binitiwan ni Brian. At dahil napunitan ni Jackie ng damit ang lalaki, mabilis siya nitong itinuro. Sinisisi kung bakit may naabutang ganoong senaryo. Walang hiyang, Jackie! Nahihilo daw! Gusto yatang makatira kaya akong pinagdidiskitahan. Bintang ni Brian sa kanya. Suminghap si Jackie. Hindi niya na magawang ipagtanggol ang sarili niya. Parang nawalan siya ng boses. Nawiwindang pa sa ginawa sa kanya ni Brian. Ni hindi na siya nakapalag. Habol niya pang hininga dahil sa nangyari. Hirap na hirap siyang iproseso ang lahat. Walang hiya ka, Jackie! Sigaw ni Alexa at ito naman ang humila sa kanyang buhok. Hinawakan niya agad ang kanyang ulo. Ate Alexa, hindi totoo ang sinasabi niya. Ako ang... Tinigilan ni Jackie ang pagsasalita. Hindi naman nakikinig ang kanyang pinsan. Tuloy-tuloy siya nitong sinaktan kahit inaawat na ni Brian. Walang hiya ka! Ang landi mo! Bata ka pa lang, ang landi mo na! Gusto mo pang agawin ng boyfriend ko? Malakas na sigaw sa kanya ni Alexa. Hindi na maintindihan ni Jackie kung anong sumunod na nangyari. Kung hindi pinigilan ni Brian si Alexa, baka kung ano na talaga ang nangyari sa kanya. Sanay na naman si Jackie sa mga pasimpleng pangmamanyak ni Brian. Kaya niya pa namang iwasan pero nang gabing yon, hindi niya talaga kinaya. Hilong-hilo pa siya pero alam na alam niyang ginawa ni Brian sa kanya. Lagi nitong ginigiit na si Jackie ang agresibo sa kanilang dalawa. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Siya talagang nauna. Inaakit niya ako. Kunwari nahihilo at gusto niyang tulungan ko siya pero may iba palang motibo. Sabi pa ni Brian. Hinampas ni Jackie ang lamesa habang namumuo ang mga luha. Hindi nga sabi totoo yan. Pinuntahan sila ng barangay dahil sa ingay ni Alexa. Gusto nang tumakbo ni Jackie at magsumbong sa mga pulis. Pero dahil pumunta naman ng barangay, akala niya makakapagsumbong na siya pero hindi pa rin. Malapit ang kanyang tita at pinsan sa mga tanod at kilala talaga ang mga ito sa lugar nila. Kaya inasahan niya nang hindi siya paniniwalaan. Imbes ay mas naniwala pa ang mga ito sa mga bintang ni Brian. Pagkatapos nila sa barangay, kumalma na si Alexa pero galit pa rin ito sa kanya. Kaya nang palayasin siya, inasahan na ni Jackie yon. Namumula sa galit ang mukha ni Alexa. Paano mo to nagawa sa amin, Jackie?
Pinagkatiwalaan kita. Ganyan ka pala. May tinatago kang landi. Hindi pinansin ni Jackie ang sinasabi ng kanyang pinsan. Mabilis siyang nag-impake. Lahat ng damit niyang alam niyang kanya, kinuha niya na. Baka pati yun ay isumbat pa sa kanya. Alexa, tama na yan. Hayaan mo na. Matulog na tayo. Malambing na saad ni Brian at talagang naglampungan pa sa pintuan ng kwarto niya. Parang masusuka si Jackie. Sobrang walang respeto talaga ng mga ito. Kahit nasa paligid siya, kapag may ginagawa ang mga ito, uungol na parang nananadya. Talagang ipaparinig sa kanya na para bang iinggitin siya. Mga walang respeto sa mga sarili at sa ibang tao. Wala rin namang pakialam ang kanyang tita doon. Kinukonsinti pa nga. Mamaya, punta ka sa kwarto. Hintayin kita. Huwag kang magtatagal dito. May mali siyang sabi ni Brian sa kanyang pinsan. Tumango naman si Alexa. Oo, saglit lang. Titingnan ko munang makalayas tong haliparot na to. Naikuyom ni Jackie ang kamao sa kanyang tagiliran. Siya na nga ang nagawa ng masama, siya pa ang sinasabihan ng masasakit na mga salita. Sa mga kasinungalingan ni Brian, naging puntirya siya ng galit ng kanyang mga kamag-anak. Pumasok si Alexa sa kwarto at ginugulo pa ang mga naimpake niya. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo pang akitin ng boyfriend ko. Kunwari inosente, may tinatago pala na kalandian. Kaya baka hindi ka binabalikan ng ate mo kasi baka alam niya na lalaki ka ng ganyan. Natigilan si Jackie nang mabanggit ang kanyang ate. Alam talaga ng mga ito ang kanyang kahinaan. Pero nanatili siyang tahimik. Aalis na rin naman siya. Wala nang saysay para patulan niya pa ito. Nakisabat naman ang kanyang tita. Naninirahan ka na nga sa amin dito. Ganyan pang gagawin mo. Hindi niya kailanman naramdaman na bahagi siya ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, parang utusan lang ang turing sa kanya. Wala siyang halaga. Wala akong ginawang mali at alam ko yun sa sarili ko. Sa wakas, nasabi ni Jackie. Nagsisinungaling si Kuya Brian at naniwala naman agad kayo. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig. Hindi ko kailanman ginusto ang boyfriend ni Ate Alexa. Namula ang mukha ni Alexa sa pangaalipusta. Sa tingin mo, maniniwala kami dyan? Hindi siya magsisinungaling tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sinusubukan mo lang iligtas ang sarili mo, ngayong nahuli ka na. Umalis ka na nga. Pinapatagal mo pa eh. Hindi na kailangan sabihan si Jackie. Matagal niya nang gustong umalis. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at ipon. Kulang pa yon pero bahala na. Basta makaalis lang sa lugar na yon ang mahalaga sa kanya ng mga sandaling yon. Jackie, hindi ka ba kinakabahan? Ako ang kinakabahan sa gagawin mo eh. Sabi ng kaibigan niyang si Enzo. Gabi na, pero binulabog niya pa ito at nagpahatid sa pier. Sa gabing yon, aalis na rin siya. Hindi niya alam ang haharapin niya sa Maynila, pero gusto niya na rin talagang makalayo sa isla. Tipid nang umiti si Jackie. Kaya ko ang sarili ko, Enzo. Huwag kang mag-alala. Madali rin namang magtanong. Saka yung pinagtatrabahuhan ni Ate Karen, nasa akin pa rin naman ang address. Doon ako magsisimulang maghanap sa kanya kung wala agad akong matuluyan. Maghahanap na lang muna ako ng pwedeng trabaho, saka stay in. Pero mukhang namamroblema pa rin si Enzo. Ha? Trabaho? Ilang taon ka lang? 16 ka pa lang. Baka walang tumanggap sa'yo doon. Bakit kasi kailangan mangyari pa to? Kung nandun lang ako, baka nasapa ko na yung Brian na yon. Bumuntong hininga si Jackie. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Enzo. Maya-maya'y nilabas ng binata ang wallet nito. Nilagay ni Enzo sa kamay niya ang lahat ng pera. Umawang ang bibig ni Jackie. Hindi ko to matatanggap. Alam niyang nag-iipon sa Enzo para sa pagkukolehiyo nito. May trabaho din kasi ito at sumasama lang sa kanya sa pagsisid sa dagat dahil nag-aalala sa kanya. At mga bata pa lang, ginagawa na talaga nila yon. Please, Jackie, kailangan mong tanggapin kung ayaw mo kung sobrang mag-alala sa'yo. Sinarado ni Enzo ang kanyang kamay. Umiling si Jackie. Pero, pera mo to. Alam kong ilang buwan mo tong pinaghirapan. Huwag mo nang ibigay sa akin. May ipon din naman ako eh. Titipidin ko na lang hanggang sa makahanap ako ng trabaho doon. Hinaplos ni Enzo ang kanyang buhok. Pero, ayoko magkulang ka habang ginagawa mo ang dapat mong gawin sa Maynila. Biglaan tong nangyari sa'yo at alam kong nabibigla ka rin sa mga desisyon mo. Hindi kita kayang pigilan sa gusto mo. Kaya ito na lang ang magagawa kong paraan para mabawasan ang pag-aalala ko, Jackie.
Wala kang sapat na pamasahe at saka baka hindi mo rin alam kung anong dadatnan mo sa Maynila. Pasensya ka na at salamat na rin. Alam mo namang gustong-gusto ko talagang mahanap si Ate Karen. Sabi niya rito. Ngumiti si Enzo kahit bakas ang lungkot sa mga mata. Jackie, naiintindihan ko yon. Mga bata pa lang tayo. Si Ate Karen na ang bukang bibig mo. Gusto niyang hanapin dahil ito na lang ang pamilya niyang alam niyang nagmamahal sa kanya. Gustong masagot ni Karen ang mga tanong niya. Gusto niyang malaman kung bakit bigla na lang itong nawala. Ang huling komunikasyon nila nang nagpadala ito ng pera noon, na ospital siya noong bata at talagang naging kritikal. Pagkatapos noon, hindi niya na muling nakausap ang kanyang kapatid. Kaya hindi talaga naniniwala si Jackie na basta na lang siyang pababayaan ng kanyang Ate Karen. Batid niyang may mabigat na dahilan at yon ang kanyang aalamin. Hindi ko maipaliwanag ang takot ko para sa'yo. Baka hindi mo makuha ang mga inaasahan mo ron. Ibang-ibang Maynila kaysa dito sa atin. Mag-ingat ka. Kung sakaling magkaroon ka ng cellphone, tawagan mo lang ako. Iniwan ko na sa yung number ko. Huwag mong iwawala ah. Niyakap siya ni Enzo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kapag naging okay ng lahat, babalik ako rito para hindi ka na mag-alala at malalaman mong okay ako. Nang oras na para sumakay, muli siyang niyakap ni Enzo. Muling tiningnan ni Jackie ang paligid. Sa bawat hakbang niyang lumalayo sa pier, nararamdaman niya na ang kaba sa kanyang gagawin. Gayunpaman, kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Pagkababa niya ng barko, bumiyahe pa siya ng bus papunta ng Maynila. Nang makarating si Jackie, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Inabot na siya ng gabi, kaya mahirap na maghanap ng trabaho. Wala siyang ibang dala kundi birth certificate niya at ilang school requirements. Ni hindi siya nakatapos ng high school, gayunpaman, umaasa pa rin siya na mayroong tatanggap sa kanya. Natulog muna siya sa terminal ng bus habang mahigpit na yakap ang mga gamit. Pero pinipilit niya rin ang sarili na hindi mahimbing makatulog dahil baka may kumuha pa ng kanyang mga gamit. Mabuti na lang, maingay ang mga bus, kaya nagigising talaga siya. Kinaumagahan, naghanap na agad siya ng trabaho. Baka naman po, nangangailangan po kayo ng tendera dyan. Tapos, stay in po. Pwede po ako. Umiling ang babae sa kanya. Sorry, hindi stay in ang gusto ko. Nagsasara naman kami sa gabi. Napakagatlabi si Jackie. Salamat po. Marami pa siyang napagtanungan. Yung iba may bakante at stay in pa. Pero nang wala siyang maipakitang ibang requirements bukod sa biodata, hindi siya tanggapin. Mayroon din naman na okay lang lahat. Hindi kompleto ang ipasa niya pero nang malaman ang kanyang edad, ayaw na rin siyang tanggapin. Parang awa niyo na po. Galing pa po ako sa isla. Kailangan ko po talaga ng trabaho at matutuluyan. Willing naman po akong matuto. Sabi niya sa babaeng may-ari ng bakery kung saan siya nag-a-apply. Mukhang pinag-iisipan nito ang pagtanggap sa kanya. Kinausap nito ang dalagang anak. Akala ni Jackie hindi siya tatanggapin kaya nagulat siya sa sunod nitong sinabi. Sige na nga, mukha ka namang mabait at masipag. Pasok ka na rito, tanggap ka na. Sasamahan ka ng anak ko sa tutulugan mo sa loob. Sabi nito sa kanya. Napangiti siya kaagad. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sinamahan siya ni Gwen, ang anak ng kanyang amo. Nalaman niyang magkasing edad lang pala sila. Natutuwa siya sa dalaga dahil madaldal ito at mukhang pala kaibigan. Sa mga lumipas na araw, tinuruan siya ni Gwen tungkol sa mga tinapay. Pagtitinda lang naman ang kaya niyang gawin. May mga panadero naman si Ma'am Agnes kaya talagang sa shop lang siya kapag oras ng trabaho. Nandito na ako, Mama! Nakangiting sabi ni Gwen sa nanay nito. Napangiti rin si Jackie pero may halong lungkot. Halatang mahal na mahal ng mag-ina ang isa't isa. Halatang hindi dumaan sa malupit na pagkabata si Gwen, kaya hindi niya mapigilang mainggit. Sa unang sahod niya, dahil libre pagkain at matutuluyan si Jackie, nakabili agad siya ng cellphone. Una niyang tinawagan si Enzo. Mabuti naman at nakatawag ka na. Ano, ayos ka lang ba dyan? Tanong nito sa kanya. Napangiti si Jackie. Oo, ayos lang naman ako. Huwag kang mag-alala. May trabaho na ako at mabait naman ang amo ko. Nakabili na rin ako ng cellphone kaya natawagan kita. Sa sunod ko na lang na sahod, babayaran ng utang ko ha? Umapela agad si Enzo.
Hindi mo kailangang bayaran. May ipon ko naman ulit yon. Sa'yo na yung pera mo, ipunin mo. Gamitin mong budget para sa paghahanap mo kay Ate Karen. Tipid siyang napangiti. Balak niya nang puntahan si Karen sa alam niyang pinagtatrabahuhan ito noon. Naghintay lang siya ng kanyang day off. Nang magkaroon siya ng cellphone, sinubukan ni Jackie na hanapin ang kanyang kapatid sa social media. Pero wala siyang nakuha kahit na isang impormasyon mula dito. Basta, mag-iingat ka palagi dyan, Jackie. Bago magpasukan, susubukan kong mag-ipon. Babiyahe ako papunta sa'yo. Gusto kong bisitahin ka at tingnan ang kalagayan mo. Sabi pa ni Enzo sa kanya. Napangiti si Jackie. Salamat! Lumipas ang mga linggo, wala siyang ibang inatupag kundi ang magtrabaho at mag-ipon. Kailangan niyang gawin yon para kung sakaling hindi niya makita si Karen, may budget pa siya para muli itong hanapin. Kung ganon, kaya ka talaga nandito kasi may hinahanap ka, Jackie? Tanong sa kanya ni Ma'am Agnes. Kasabay niya ang mga itong maghapunan. Hindi na nakapagluto kaya mga inihaw lang ang ulam ng mga ito. Kumain na naman siya pero pinakain pa siya ulit. Gusto ng mga ito na sumabay na siya. Kapag tinatrato siya ng ganoon, hindi niya maiwasang magkumpara. Nakakatawang naranasan niya iyon sa ibang tao. Pero sa kanyang tita Wilma at pinsan na si Alexa, hindi niya man lang naranasan ng ganoon. Kaya bago sa kanya ang pagtrato ni Gwen at Ma'am Agnes. Tauhan lang siya sa bakery pero kung ituring siya ng mga ito, parang magkaka-level lang sila. Kapag nagkamali siya, pinagsasabihan pero hindi kinagagalitan. Tila miyembro siya ng pamilya. Yon ang pakiramdam niya kapag kasama ang mga ito. At kung kausapin si Jackie ng dalawa, parang kaibigan lang din. Nilunok niya muna ang kanyang kinakain. Sa totoo lang po, pumunta po ako sa Maynila para hanapin po ang ate ko. Tumaas ang mga kilay ni Gwen. Kapatid mo? Hindi mo nabanggit na may kapatid ka pala? Tumango si Jackie. Opo, ilang taon na siyang hindi po nagpaparamdam sa akin. Nawalan po kami ng ugnayan nung bata pa po ako. Iniwan niya ako sa tiyahin ko sa isla pagkatapos pong pumanaw ng mga magulang namin. Pumunta po siya rito para magtrabaho. Pero bigla na lang po siyang naglaho na parang bula. Nawala na po ako ng balita. Kaya nang umalis po ako sa isla, Maynila po talagang naisip ko na agad puntahan. Nagbabakasakali po ako na makita ko po siya. Mataimtim na nakinig si Agnes sa kanya. Parang ang hirap hanapin kung ilang taon na kayong hindi nagkikita. Bakit hinahanap mo pa rin siya kahit bata ka nang iniwan ka niya? Huminga ng malalim si Jackie. Mahal ko po kasi ang ate ko at alam ko rin pong mahal niya po ako. Bago po ang lahat ng yon, tinulungan niya pa akong makalabas sa ospital pagkatapos ko pong magkasakit ng malala. Pero ilang linggo lang bigla na po siyang naglaho na parang bula. Wala po kaming kahit na anong balita tungkol sa kanya. Hinawakan ni Gwen ang kanyang kamay. Tipid siyang napangiti. Mabilis talaga itong maawa. Ganoon din naman si Ma'am Agnes. Parang imposible pero naniniwala talaga siyang mahahanap niya ang kanyang kapatid. Bahagi ng pagkatao niya si Karen. Hindi siya matatahimik kung hindi man lang niya malalaman kung anong nangyari sa pinakamamahal niyang ate. Sinalubong niya ang tingin ng mag-ina. Saka po, ang totoo niyan, kailangan ko pong umalis sa isla dahil naging mahirap ang mga bagay para sa akin doon. Pinalayas na rin po kasi ako ng tiyahin at pinsan ko. Masama po sa akin si Tita Wilma. Tinuring niya akong parang isang katulong sa halip po na kapamilya. Lumambot ang ekspresyon ni Gwen. Malamang na mahirap para sa iyo yun. Ilang taon ka lang ba? Kasing edad lang kita, di ba? Dapat nag-aaral ka pa. So you mean, hindi ka nakatapos ng high school? Umiling si Jackie. Hindi na ako binigyan ng chance. Ayaw akong papasukin ni Tita Wilma kaya kapag nahanap ko si Ate Karen, saka pa lang siguro ako tutuloy sa pag-aaral. Bala ko namang umalis sa poder ni na Tita Wilma. Nag-ipon po ako simula bata pa sa pagsisid ng barya sa dagat. Yung mga binabato ng mga turista. Napaaga lang dahil may nangyari po. Anong nangyari? Tanong pa ni Gwen sa kanya. Kaya pala ganyan ang balat mo, maganda ka't mistisa pero parang sunog. Napabuntong hininga si Jackie. Sinubukan po akong gawa ng masama ng nobyo ng pinsan ko. Wala akong mahinga ng tulong kaya parang wala akong choice kundi ang umalis. Nanlaki ang mga mata ni Ma'am Agnes sa pag-aalala. Ang dami mo namang pinagdaanan, Jackie. Ang bata mo pa eh.
Kaya ayaw kitang tanggapin nung una kasi alam kong bata ka pa. Hindi ka dapat nagtatrabaho ng ganito. May balita ka na ba tungkol sa ate mo? Dahan-dahang umiling si Jackie. Hindi pa po. Bala ko po sana sa sunod kong sahod. Doon ko po siya hanapin. Hihingi rin po sana ako ng day off sa inyo. Tumango agad si Ma'am Agnes. Oo naman. Kung gusto mo, kapag weekend, sa half day ka lang. Nandito naman si Gwen kaya may makakatulong ako. Huwag kang mag-alala. Buo pa rin ang sahod mo sa mga araw na half day ka lang. Basta gamitin mo ang oras na yon para hanapin ang ate mo. Napangiti agad si Jackie. Maraming salamat po. Nilagyan pa siya ni Agnes ng inihaw na manok sa plato niya. Sana mahanap po siya agad. Kung mayroon kaming magagawa para tumulong, magsabi ka lang sa amin ha. Parang hinaplos ang puso ng dalaga. Salamat po talaga Ma'am Agnes. Pinahahalagahan ko po ang lahat ng tulong niyo sa akin. Ang bait niyo pong dalawa. Sobra. Lumipat sa mas magaan na paksa ang kanilang pag-uusap. Nakadama ng ginhawa si Jackie. Alam niyang ibinabahagi niya ang kanyang kwento sa maunawain at mabait na mga tao. Sa kabila ng mga hamon na kanyang hinarap, masaya siyang nakilala niya ang mga ito. Hindi pa rin hinayaan ng Diyos na maging labis ang hirap sa kanyang paghahanap kay Karen. Magandang hapon po. Bati niya sa katulong na nakita niya sa labas ng bahay. May hinahanap po kasi ako. Dating nagtatrabaho po rito. Karen ang pangalan niya. Dito pa rin po ba siya nagtatrabaho? Ilang taon na rin po kasi ang nakakaraan, Manang. Bakas sa mukha ng ginang na natandaan nga ito. Karen! Oo, naalala ko siya. Matagal na siyang nagtrabaho dito. Ilang taon din. Pero matagal na rin siyang wala rito, Neng. Bahagyang nadurog ang puso ni Jackie. Talaga po? Alam mo po ba kung saan siya nagpunta? Ilang taon ko na rin po kasi siyang sinusubukang hanapin. Kapatid niya po ako. Umiling naman ito. Hindi namin alam kung nasaan na siya. Umalis si Karen nang hindi man lang pinaalam. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis isang araw. At wala na kaming narinig mula sa kanya mula noon. Parang may sumipa sa kanyang dibdib. Hindi po ba siya nag-iwan ng address o anuman? Walang mensahe o contact information? Napabuntong hininga ito at marahang umiling. Hindi, wala. Bigla na lang talaga siyang umalis. Wala siyang kahit anong kinuwento sa amin. Kahit boss namin, hindi alam na umalis na pala siya. Pero bago yon, kakaiba ng mga kinikilos ni Karen sa pagkakatanda ko. Isang araw, narito siya at sa sumunod, wala na naman siya. Siguro kung hindi siya umalis, baka natanggal na din siya noon ng boss namin dahil sa ginagawa niya. Nanginginig ang mga kamay ni Jackie. Hindi niya alam ang susunod niyang gagawin. Wala siyang ideya kung saan pahahanapin ang kanyang ate. Dahan-dahang tumango si Jackie at sinubukang panatilihing kalmado ang sarili. Naiintindihan ko po, Manang. Salamat po sa pagsagot. Napabuntong hiningang ginang. Pasensya ka na. Wala akong maitulong sa'yo. Hindi ko alam na hindi pala umuwi sa pamilya niya si Karen. Hindi rin naman siya madaldal sa amin noon. Kaya wala talaga kaming ideya. Sana'y mahanap mo siya. Nang tumalikod si Jackie para umalis, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Gumuho lahat ng binuo niyang pag-asa. Mas lalo ring nadagdagan ang kanyang pag-aalala. Hindi lang sa buhay niya basta nawala si Karen, maging sa pinagtatrabahuhan din ito. Habang naghihintay ng jeep na masasakyan, tulala lang talaga si Jackie. Sinusuportahan siya sa paghahanap pero wala siyang napala. Napatingala siya sa langit. Alam niyang imposibleng makita pa niya ang kapatid niya sa ganoon kaliit na impormasyon lamang. Kaya ng mga sandaling yon, mahina siyang humiling sa Diyos na sana pagtagpuin sila ni Karen ng tadhana. Ano Jackie, nakita mo bang ate mo? Tanong ni Gwen sa kanya pagka-uwi. Umiling si Jackie. Hindi wala na dun sa dating pinagtatrabahuhan. Hindi rin daw nila alam kung saan nagpunta. Hindi ko nga alam kung saan hahanapin Napabuntong hininga si Gwen at tumayo. Gumawa ko kanina ng mango graham. Halika sa kusina. Ikain mo na lang yan. Napangiti si Jackie sa kabila ng lungkot na nadarama. Kahit hindi niya pa nakikita si Karen, para siyang binigyan ng kapatid sa katauhan ni Gwen. Unang pagkikita lang nila, parang nagkaroon agad sila ng koneksyon sa isa't isa.
Sa mga sumunod na araw, inabala na lamang ni Jackie ang sarili sa pagtatrabaho. Wala pa rin naman siyang ibang magagawa. Kailangan niya pa rin umusad sa buhay kahit nawala na siya ng pag-asang makita pa si Karen. Paano kung ayaw niya talagang magpahanap sa'yo? Tanong ni Gwen sa kanya. Natigilan si Jackie sa pagsasalansan ng mga tinapay. Anong ibig mong sabihin? Tumingala ito mula sa pagbabasa ng libro. What if kaya siya nawala kasi ayaw niya na ng connection sa'yo? Baka naman nag-asawa siya o bumuo ng ibang pamilya. Kasi base sa kwento mo sa amin ni Mama, siyang nagtatrabaho para sa inyong dalawa. Paano kung ayaw niya talaga yon? Kaya ginawa na lang ng ate mo, mas pinili niyang maglaho na parang bula. Napakagatlabi si Jackie. Parang dinudurog ang kanyang puso sa hinuha ni Gwen. Hindi yun sumagi sa kanyang isip kahit isang beses. Kung totoo man yon, masasaktan siya ng sobra. Napabuntong hininga si Jackie. Hindi naman siguro. At bakit niya gagawin yon? Ayokong isiping ganyan ang ginawa niya. Para sa akin, mahal ako ni Ate Karen. Kaya alam kong hindi niya iisiping pabigat ako sa kanya. Sinubukan ni Jackie tanggalin ang mga ideya na yon sa kanyang isipan. Hindi na siya mag-iisip ng kahit na ano. Hindi yun ang gusto niyang maalala sa kanyang ate. Ayaw niya rin namang magtanim ng sama ng loob sa kapatid niya. Nagpatuloy siya sa buhay. 2 taon na rin ang lumipas. Nasa poder pa rin siya ni Ma'am Agnes. Pinayagan siya ng mga itong mag-aral habang nagtatrabaho sa mga ito. Walang kahit na anong salita, pero pakiramdam niya parang inampo na siya ng kanyang mga amo. Kahit sa family gatherings, palagi siyang sinasama ni na Gwen at Ma'am Agnes. Kapag may bagong damit si Gwen, binibilhan din siya. Gayunpaman, alam niya pa rin naman ang kanyang limitasyon. Hindi niya naman din ginustong magpakaasa sa mga tulong na natatanggap niya mula sa mag-ina. Hoy Enzo! Namiss kita! Bulalas ni Jackie nang makita ang kanyang kaibigan sa meeting place nila. Mahina siyang tumawa nang tumayo agad si Enzo at mahigpit siyang niyakap. Umangat pa nga siya sa lupa sa sobrang higpit ng yakap ng binata. Nang magtama ang mga paningin nila, nakita niya ang labis na galak at pangungulila sa mga mata nito. Inayos ni Enzo ang buhok niya. Kamusta ka na? Napangiti si Jackie. Ayos lang naman. Nag-aaral na ulit ako. Masaya akong makita ka, Enzo. Salamat sa pagpunta mo dito. Malayo pa naman to. Ayos lang. Nag-ipon talaga ako para dito. Saka, hindi na rin naman tawid dagat kasi nga boarding house na lang din ang tinutuluyan ko para malapit kung saan ako pumapasok. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras kasi abala sa pag-aaral. Saka maraming gastusin sina nanay at tatay sa isla. Kailangan ko pang tumulong. Mas lalo siyang napangiti. Sobrang responsable talagang tao ni Enzo, kaya madali lang talaga sa kanya na pagkatiwalaan ng binata noon pa man. Malaki rin ang pangarap at pagsisikap, kaya alam niyang malayo ang mararating nito. Maputi ka na talaga! Natatawang hinawakan ni Enzo ang kanyang braso. Umalpas din ang tawa sa bibig ni Jackie. Siyempre, hindi naman ako masyadong lumalabas, saka ibang tubig dito sa Maynila. Ikaw, hindi na rin sunog ang balat mo ha. Tamang moreno na lang. Laki na rin ang katawan mo ha. Mukha ka ng totoong tao. Tumaas ang isang kilay ni Enzo. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin nun? Unggoy? Malakas na tumawa si Jackie. Namiss niya talaga ang kanyang kababata. Mabuti na lamang naisipan nitong bumisita sa kanya. Sa trabaho na rin siguro. Nagbubuhat kasi ako ng mga malalaking aircon kaya ganito ang katawan ko. Yun ang sideline ko habang nag-aaral. Imporma sa kanya ni Enzo. Hinawakan ni Jackie ang kamay ng binata. Halika, ipapasyal kita dito. Naglibot-libot sila sa mall. Kumain din sila. Siya na ang nagbayad dahil napagastos pa ito papunta sa kanya. Pinaalala niya rin na may utang pa siya. Gusto sana ni Enzo na ito nang magbayad pero inunahan niya na lang talaga. Nang sumapit ang hapon, pumunta sila sa rooftop ng mall. Tiningnan nila ang tanawin sa syudad habang umiinom ng iced coffee. Ang layo ng lugar na to sa islang nakalakihan natin, no? Sabi ni Jackie. Ngumiti sa kanya si Enzo. Namimiss mo ang isla? Oo naman, kahit may masama akong alaala ron. Sa lugar ko na yung ginugulang 1/4 ng buhay ko. Saka nandun ka, kaya kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong bumalik. Saad ni Jackie pagkatapos ay humigop sa kanyang iced coffee. Tiningnan ni Enzo ang hawak nitong paper cup.
Kung babalik ka, pwede kang tumuloy sa amin. Palagi kang welcome sa bahay namin, Jackie. Siguro kung wala siyang balak hanapin ang kanyang ate Karen, baka sa bahay ni Enzo siya tumuloy. Kapag kailangan niya ng tulong, ang binata lang naman ang alam niyang una niyang lalapitan. Makalipas ang ilang sandali, tumikim si Enzo at bumaling sa kanya. Jackie, may gusto akong sabihin sa'yo. Napatingin sa kanya si Jackie na may pagtataka. Ano ba yon? Huminga ng malalim ang binata. Matagal na akong may nararamdaman para sa'yo. Mahal kita. Simula pa ng mga bata pa tayo. Hindi ko napagtanto noon pero matagal na pala sa akin tong damdamin ko. At kahit lumipas ang mga taon na hindi tayo magkasama, mas lumala lang, Jackie. Alam kong marami kang pinagdaanan at iniisip ngayon pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Handa akong maghintay para sa'yo. Gaano man katagal. Kailangan ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Jackie. Nabigla siya sa pag-amin ni Enzo. Hindi lang siya makapaniwala. Lahat ng ginagawa nito, hindi lang pala dahil kaibigan ang turing sa kanya. Napalunok si Jackie. Enzo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pilit nang umiti si Enzo. Naiintindihan ko kung kailangan mo ng oras para mag-isip tungkol dito. Hindi ako nag-e-expect agad ng kahit na ano. Gusto ko lang maging tapat sa'yo tungkol sa nararamdaman ko. Salamat sa pagsasabi mo sa akin, Enzo, ng nararamdaman mo, sabi ni Jackie sa malumanay na boses. Pero hindi kita masasagot ngayon. Marami pa akong bagay na kailangang isipin at gawin. Tumango naman ito. Gawin mo lahat ng kailangan mong gawin, Jackie. Handa naman akong maghintay. Napangiting muli si Jackie. Nagagalak ang kanyang puso. Nakakabigla, pero alam niyang hindi mahirap mahalin ang katulad ni Enzo. Sa daming nangyayari sa kanyang buhay, nawala na ang unang dahilan kung bakit siya nagsikap makarating sa Maynila. Akala niya, wala nang pag-asang makita muli ang kanyang kapatid. Subalit hindi niya inasahan ang isang palatandaan tungkol kay Karen na magpapabago ng lahat sa kanyang buhay. Alam mo, pare, pasimple ka lang. Ayaw mo pang sabihin type mo si Jackie. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan, mahiya ka nga. Ang bata-bata pa niyan eh. Sabi ng isang panadero. Bumagal ang pagbabalot ni Jackie ng mga buns sa plastic. Kanina niya pang naririnig ang pag-uusap ng mga panadero ni Ma'am Agnes. Hindi niya masyadong maintindihan kung bakit naririnig niya ang kanyang pangalan. Hindi nga, pamilyar ang mukha niya. Kamukha niya yung kasama ng ex-girlfriend ko. Yung tinatawag niyang madam, mas matanda lang yun. Sabi pa ni Kaloy. Kamukha ni Jackie. Hindi niya alam kung bakit kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi niya na napigilang magtanong kay Kaloy nang matapos ang trabaho nito. Bakit, Jackie? Tanong sa kanya nito. Huminga siya ng malalim. Kanina, narinig ko kayong nag-uusap, Kuya Kaloy. Narinig ko ang pangalan ko. May sinasabi kang kamukha ko? Napakamot naman ito sa sariling ulo. Pasensya na. Hindi ko lang kasi mapigilan kasi kahawig mo talaga. Napalunok si Jackie. Gusto ko po sanang makita yung sinasabi niyong kamukha ko. Pwede po bang ipakilala niyo po sa akin yung ex-girlfriend ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Hindi na kami nagkikita nun eh. Galit ako sa kanya dahil sa nalaman kong bagong trabaho niya. Yung sinabi ko sa yung kamukha mo, yung madam niya, yung nag-recruit sa kanya para maging bayarang babae. Huwag mo na kilalanin, baka hilahin ka pa sa ganung mundo. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya gusto ang kanyang narinig, mas lalo ring nang ibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Iniisip niya kasi na si Karen ang pinag-uusapan ng mga panadero kanina. Kahawig niya ang kanyang kapatid, kaya hindi malabong ito ngayon. Subalit nang marinig niya mula kay Kaloy ang gawain ng sinasabi nitong madam, parang ayaw niya nalang makita. Gusto niyang isiping nagkamali lang siya. Hindi niya lang talaga kaya. Hindi naman po sa ganun, Kuya Kaloy. Gusto ko lang po talagang malaman. Baka po siya yung nawawala kong kapatid. Wala po kasi akong maipakitang picture niya sa inyo. Kaya sana mapakilala niyo po ako sa ex-girlfriend ninyo para mapanatag po ako kung si Ate Karen po ba yun o hindi. Tumangon na lamang si Kaloy. Sige, sasabihin ko muna yun. Tapos kapag okay na, ibibigay ko sa yung number niya. Kayo na lang ang mag-usap. Tipid siyang umiti. Salamat, Kuya Kaloy. Kaya hinintay ni Jackie na mangyari yon.
Nang makausap niya si Sheena, ang ex-girlfriend ni Kaloy, na pagkasunduan nilang magkita sa resto bar kung saan ito nagtatrabaho. Akala niya talagang bayarang babae ito, pero mukhang sideline lang at nangangailangan talaga. So, sinasabi mo pakiramdam mo kapatid mo si Madam Cherry kaya gusto mong makipagkita? Tanong ni Sheena sa kanya. Marahan siyang tumango sa dalaga. Oo, umaasa ako na si Ate Karen yon. May picture ka ba niya? Bahagyang nag-alinlangan si Sheena. Wala akong picture niya eh. Hindi naman kami close. Sa trabaho lang din ang usapan namin. Wala ring dahilan para kumuha kami ng picture pero hindi ako pwedeng mag-share sa'yo. Delikado. Mapapahamak ako pati na rin ikaw. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng big boss namin si Madam Cherry. Alias niya lang yun. Pero hindi namin alam ang totoo niyang pangalan. Eto ngang pag-uusap natin na to, bawal sa amin eh. Kung hindi ako pinakiusapan ni Kaloy, hindi ko gagawin to. Nanginig ang mga kamay niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Bakit may bahagi sa kanya na siguradong sigurado siya na sina Madam Cherry at Karen ay iisa? Hinawakan ni Jackie ang kamay nito. Wala na ba talagang ibang paraan? Kahit makita ko man lang ang mukha niya, kailangan ko lang masigurado kung siyang hinahanap kong kapatid. Huminga ng malalim si Sheena at saglit na pinag-isipan. O sige, sa susunod na linggo, makikipagkita ako. May kliyente ako sa araw na yon. Si Madam Cherry din ang maghahatid sa akin. Iti-text ko kung saan kami magkikita. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka lalapit kahit anong mangyari. Kahit makumpirma mo kung siya man yung kapatid mo, wag kang lalapit. Magiging delikado para sa'yo. Tumango agad si Jackie. Kahit papaano, nagkaroon siya ng pag-asa. Kailangan niya lang mapanatag. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Natatakot siyang malamang yun nga si Karen. Pero kung hindi, mawawala na naman siya ng pag-asang mahanap ang kapatid niya. Hindi na mapakali si Jackie. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kalendaryo sa bakery. Umaasang hilahin agad ang bawat araw. Kaya nang dumating ang araw na yon, nauna na siya sa lugar kung saan magkikita sina Sheena at si Madam Cherry. Ang dilim naman dito. Mahinang bulong ni Jackie. Maya-maya'y dumating na rin si Sheena. Nagkatinginan silang dalawa. Wala naman si Madam Cherry kaya nilapitan muna siya nito. Ano, ayos ka lang dyan? Tanong ni Sheena sa kanya. Tipid siyang umiti at tumango. Pero bago pa siya makasagot, isang grupo ng mga lalaki ang nagmamadaling lumabas ng van. May takip ang mga mukha ng mga ito. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Jackie. Hinawakan ng isa sa mga ito si Sheena sa braso. May humila rin sa kanya. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi siya makawala. Bitiwan niyo nga ako! Sigaw ni Jackie. Nang maisakay sila sa van, nakita niyang takot na takot din si Sheena. May gustong ipaamoy kay Jackie subalit nagpumiglas siya. Malakas tuloy na dumapo ang kamao ng isang lalaki sa kanyang tiyan. Mabilis siyang nanghina at wala na siyang nagawa nang mawala ng malay. Nagising na lamang si Jackie, nasa isang kwarto na siya. Walang kahit anong gamit at tanging ilaw lang ang nakikita niya. Bumangon siya mula sa malamig na sahig. Doon niya lang napagtanto na nakatali pala siya. Nang umayos na ang paningin ni Jackie, nakita niya si Sheena, nakahiga sa malamig na sahig, umiiyak at maraming sugat at mga pasa. Sheena, anong nangyari sa'yo? Anong ginawa nila? Bulalas ni Jackie. Umawang ang bibig ni Sheena. Sorry, nadamay ka pa. Umiling si Jackie at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hindi, ginusto ko to pero ano bang nangyayari? Bakit ginawa nila sa'yo to? Kasalanan ko ba? Nalaman ba nilang tungkol sa sinabi mo sa akin? Marahang umiling si Sheena. Hindi, wala kang kasalanan. Pumalpak lang ako sa pinagawa nila. Pasensya na. Hindi ko alam na patibong yon. Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinapunta. Mas lalong naiyak si Karen. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Wala siyang ideya kung papaano sila makakaalis sa lugar na yon. Gusto niya lang naman makita si Karen, pero bakit sa ganong sitwasyon siya dinala? Maya-maya ay pumasok ang isang lalaki kasama ang ibang mga kalalakihan na malalaki pa nga ang mga katawan. Pero ang sumunod na babae ang hindi niya inaasahang makikita niya sa lugar na yon. Umawang ang kanyang bibig at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hindi man lang tumitingin sa kanya si Karen. Ano? Nadala na ba yung alaga mo, Cherry?
Tanong ng lalaki sa kanyang ate at bigla na lang sinipa si Sheena. Hindi niya napigilang sigawan ng lalaki. "Huwag mong sipain si Sheena! Wala siyang ginagawang masama sa'yo!" Napalingon ito sa kanya. Sino tong babae na to? Sumagot ang isang tauhan. Kasama ni Sheena, kinuha lang namin boss. Nataranta na kami. Tiningnan siyang mabuti ng lalaki. Sinubukan niyang sipain ito nang hawakan nito ang binti niya. Malakas naman ang pagdapo ng palad sa mukha niya ang naging ganti ng lalaki. Napahiga siya sa sahig sa sobrang lakas. Palaban, sinong hahawak dito? Gawin yung talent, mukhang sariwa. Ipacheck nyo, isama nyo sa red ring. Utos pa ng lalaki. Wala siyang naintindihan, para siyang nabingi sa sobrang sakit. Tumutulo ang kanyang mga luha at nanginginig ang buong katawan sa sobrang takot at gulat. "Saan niyo dadalhin si Jackie? Please, ako na lang. Wala siyang kasalanan. Huwag niyo siyang idamay dito. Pakawalan niyo na lang siya." Umiiyak na sigaw ni Sheena. Hinang-hina pa si Jackie nang pagtulungan siyang itayo ng mga tauhan at sa pagkakataong yon, nagtama na ang mga paningin nila ni Karen at batid niyang nakilala siya ng kanyang kapatid. Dinala siya sa isang kwarto ni hindi niya na alam kung ilang araw na siya roon. May nagbibigay sa kanya ng pagkain pero ayaw niyang kainin. Pakiramdam ni Jackie, wala siyang mapagkakatiwalaan sa lugar na yon kahit isa. Hanggang isang gabi, dumating ang hindi niya inaasahang tulong. "Ate Karen?" Nauutal niyang saad. Tumango si Karen. "Shh! Huwag kang maingay. Itatakas kita dito." Umawang ang kanyang bibig. "Aha? Si Sheena? Paano si Sheena?" Tinulungan siyang tumayo ng kanyang kapatid dahil hinang-hina na rin talaga siya. "Hindi ko siya kayang itakas. Malaki ang kasalanan niya rito pero sisiguraduhin kong magiging ligtas siya. Huwag ka nang mag-alala sa kanya. Ikaw na lang ang kaya kong itakas. Kaya sige na, kapag nakaalis ka rito, bumalik ka sa isla. Huwag ka na ulit babalik dito. Naiintindihan mo ba ako, ha?" Gulong-gulo si Jackie. Wala siyang maintindihan sa nangyayari. Ilang sandali pa, nakatakas na rin sila sa building na yon. Dumaan sila sa likod. Isinakay siya ni Karen sa isang sasakyan. May driver nang nakasakay doon. "Noel, ihatid mo na siya. Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Ihatid mo hanggang pier." Seryosong sabi ni Karen. Tumango naman ito. Bago nito masaraduhan ng pinto, hinila niya ang kamay ng kanyang ate. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi maproseso ni Jackie ang lahat. "Ate, bakit ako lang? Hindi ka ba sasama sa akin? Ate Karen, ang tagal kitang hinanap. Bigla ka na lang nawala." Nanginginig ang boses na sabi ni Jackie. Nangilid ang mga luha nito. Hindi ko ginusto pero dito ako dinala. Wala akong takas, Jackie. Mahihirapan ako. Buhay ang kapalit at madadamay ka pa kung pipilitin kong umalis sa mundo na to." Lumabas ulit si Jackie sa sasakyan at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. "Ate, hindi kita maintindihan. Sumama ka. Hindi ka rin ligtas dito. Bakit napasok ka sa ganitong mundo? Ate Karen, pwede ka pang magbago. Bitiwan mo na tong ginagawa mo. Magsimula tayo ulit. Alam ko na, hindi ka naman masamang tao." Nanginginig ang mga kamay ni Karen na hinaplos ang kanyang mukha. "Jackie, hindi pwede. Gustuhin ko man, pero hindi ko itataya ang buhay natin. Napunta ako dito dahil sobrang desperado ko noon na maipagamot ka. Akala ko isang beses lang mangyayari, pero saka ko lang nalaman na hindi na pala pwedeng kumawala. Kaya mas pinili kong maglaho na parang bula kaysa mapahamak ka pa ng dahil sa akin. Pasensya kung napabayaan kita. Hindi ako nakabalik. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. May bag dyan. Maraming perang nakalagay. Magsimula ka ng buhay. Bumili ka ng sarili mong bahay. Bigyan mo ng magandang buhay ang sarili mo." Umiling si Jackie. Marami pa siyang gustong ikwento sa kanyang kapatid. Marami pa siyang gustong isumbong kay Karen. Mas lalo niyang niyakap ang kanyang ate. Pero nang itulak na siya papasok ni Karen, wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Nang umandar ang sasakyan, napahagulgol na si Jackie. Doon lang sila nagkitang muli pero muli na naman itong magpapaalam sa kanya. At hindi niya alam kung magkikita pa ba sila ulit. Namalayan na lang ni Jackie na nasa isla na siya. Sa resort muna siya tumuloy. Kahit gulat na gulat pa sa mga nangyari, sinubukan niyang mag-isip ng mabuti.
Binili siya ng cellphone ni Noel bago siya sumakay ng barko kanina. Nang makabili siya ng SIM card, si Enzo ang una niyang tinawagan. Nasa boses nito ang pag-aalala, kaya hindi na siya nagulat nang sunduin siya nito kinabukasan. Tiningnan nitong mabuti ang katawan niya. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Sobrang nag-alala ko sa'yo, Jackie. Ilang araw kang hindi sumasagot sa tawag ko. Pinuntahan kita sa Maynila pero nag-aalala rin sa'yo si Ma'am Agnes at si Gwen. Bigla ka lang nawala. Sinabi niya kay Enzo ang mga nangyari. Wala itong ibang ginawa kundi ang makinig, punasan ng mga luha at yakapin siya ng mahigpit. Sa tulong ni Enzo, nakuha niya ang mga gamit niyang naiwan sa Maynila. Nagbakasyon naman si Ma'am Agnes at Gwen sa isla. Binisita siya ng mga ito. Labis ang pag-aalala ng dalawa sa kanya at labis na umiyak pa nga. Mahigpit niyang niyakap si Gwen. "Huwag mo na ulit gagawin yun, Jackie. Pinag-alala mo ako ng sobra. Alam mo namang parang kapatid ng turing ko sa'yo. Alam mo bang bumaba ang grades ko? Wala akong ibang maisip kundi ikaw. Sinabi na namin ni Mama ang pagkawala mo sa mga pulis, pero wala silang lead kundi yung eskinita kung saan ka huling pumunta." Umagos na ang kanyang mga luha. "Sorry talaga." Simula ng araw na yon, sa isla na lang ulit siya muling nanirahan. Nang magkolehiyo, saka naman siya nag-boarding house. Gayunpaman, nang makatapos siya sa pag-aaral, pinili niya pa rin ang magnegosyo sa isla. Nakita niya kasi na mas kailangan doon ang tinayo niyang grocery store dahil wala nang ibang tindahan. Naging asawa niya rin si Enzo at biniyayaan sila ng 2 anak. Masaya ang buhay nila, pero hindi pa rin nawala sa kanyang isip si Karen. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Enzo at ipinulupot sa kanya ang isang balabal. Ano bang ginagawa mo rito? Malamig ang simoy ng hangin. Baka sipunin ka. Nanatili pa rin ang tingin ni Jackie sa buwan na halos lumapat na sa karagatan. "Naiisip ko lang ang ate Karen ko. Iniisip ko kung anong kalagayan niya ngayon. Sana maayos lang siya." Niyakap siya ni Enzo. Ipanalangin na lang natin siya, mahal. Napapikit siya at marahang tumango. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Wala siya sa posisyong yon kung hindi dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Sa mga lumipas na taon, naging matiwasay ang pamumuhay ni Jackie sa bago niyang pamilya. Nabalitaan niya namang nabilanggo ang kanyang pinsan at ang boyfriend nito. Natokhang at nahuli ng mga pulis. Ang kanyang tita Wilma naman namumuhay na lang ng mag-isa. At kahit isa sa mga kamag-anak, walang gustong mag-alaga. Kahit masama ang naging trato nito sa kanya, hindi niya pa rin mapigilang tulungan. Pinapaabutan niya na lang palagi ng pagkain. Naging masaya para sa kanya ang panahon. Maraming dumating sa buhay ni Jackie na nagmamahal sa kanya. Nagkaroon pa rin ng asawa ang kanyang mga anak at nagkaroon na rin siya ng mga apo. Pero kahit anong gawin niya, para pa rin may kulang. At alam niya na yon ay ang kanyang ate Karen. "Lola Jackie, may sorpresa po kami sa'yo." Nakangiting sabi sa kanya ng apo na si Chloe. Umawang ang kanyang bibig. "Ano? Ha? Hindi kita marinig." Mahinang tumawa ang kanyang apo. Maya-maya'y pumasok ang isang matandang kubana. Kahit may tungkod at iika-ika, pinilit ni Jackie na tumayo. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. "Ate Karen?" Nanginginig ang mga labi ni Jackie. "Nakita kita ulit. Ang ganda-ganda pa rin ng ate ko. Bumalik ka na sa akin. Bakit ngayon ka lang?" "Abay Jackie, ikaw na ba yan? Napakataba mo naman." Sabi ni Karen at yumakap sa kanya. Tumawa naman ang anak ni Jackie. Kinuwento ng mga ito na nakita daw nila si Karen sa kalsada, naninirahan lamang sa gilid. Sinadyang hanapin ng kanyang mga anak si Karen dahil yun lang ang tanging hiling ni Jackie. Parehong tumutulo ang mga luha nila. Pakiramdam ni Jackie parang may nabuong bahagi sa kanyang pagkatao. Kahit matanda na sila pareho, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya kay Karen. At mukhang dininig ng Diyos ang kanyang hiling mula pa noon. At yon ay ang makita muli na nasa mabuting kalagayan ang kanyang pinakamamahal na si Ate Karen. Alam nating hindi lahat ng magkakapatid nagiging magkasundo. Ang iba pa nga ay nagbabago dulot ng panahon. Ngunit tandaan sana natin na sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan,
Hayaan natin ang ating mga sarili na alalahanin ang pagmamahal ng isang kapatid. Isa sila sa mga taong makakaintindi sa atin kahit hindi na natin sabihin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.